Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mo dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitikan ng iyong sambayanan. Ipagkulob mo sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, na ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonya. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babilonya. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babilonya. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonya." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonya ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin
ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinuusap ng Panginoon si Jeremias. "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga. Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, "Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang lugar. Na mabalita naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas sa bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan,
Nakita niyang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang buhok na ito at malapit na lumubog ang araw. Papuntay na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Jeremias, ay ating natunghayan dito ang kilabagang Prophet 1. Dahil 2 propeta po ang nagsasalita tungkol di umano sa kalooban ng Diyos. Yung una, si Propeta Ananias, na nagpahayag na makalipas ang 2 taon ay babagsak ang Babylonia, manunumbalik ang kapayapaan, at ang lahat ng mga ninakaw ni Hari Nabucodonosor na gamit sa templo ay maibabalik. Yun yung ipinahayag ni Propeta Ananias. At ito kumbaga sa mga Israelita, ito yung magandang pakinggan. Ika nga, ito yung music to their ear. Kasi ito yung gusto nilang mapakinggan na sinasabi ng Panginoon ang pagkapanumbalik ng kaayusan, kapayapaan. At sino nga ba naman hindi magwe-welcome at matutuwa sa panalitang ito ni Ananias? Pero ito namang si Jeremias na propeta ng Diyos, ay iba naman ang ipinapahayag. Pero bagamat nung umpisa, sabi niya, magandang balita ayan. Ito yan talaga ang mangyayari. Pero para sa kanya, ang higit na dapat pagtuunan ng pansin ng bayan ng Israel ay ang pagbabagong buhay nila. Yung pagbabalik loob nila sa ating Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit si Jeremias ay pinirang ng Diyos at sinugo sa Israel upang panumbalikin ang mga Israelita sa tipan na ginawa ng Diyos, upang panumbalikin ang mga Israelita at paalalahanan sila tungkol sa kahalagaan ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya makita natin dito, 2 propeta, pero magkaiba ang kanilang pahayag. Yung isa popular, yung isa ay unpopular. Ang popular dito ay yung kay Ananias. Kasi nga, magandang balita ayun na nababagsak ang impero ng Babylonia. At itong Jeremias, unpopular. Dahil dito, ang panawagan ni Jeremias na galing sa Panginoon ay ang pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. Siguro kung tayong tatanungin, at doon tayo na sa kapanahunan ng Jeremias at ni Ananias, ang higit natin pagtutunan ng pansin ay yung kay Ananias. Dahil nga ito yung magandang balita. At marahil hindi natin papasinin yung panawagan ni Jeremias na pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. Kasi nga dito sa isa, kumbaga ang Diyos na ang bahala. Samantala kay Jeremias, kinakailangan tayo ang kumilos, tayo ang gumawa. Ngayon, sa mabuting balita na ating napakinggan, ito'y karugtong nung mabuting balita noong nakaraang Sabado, na kung saan ay ating natunghayan ang kamatayan
ni Juan Bautista. Nung mabalita nito ni Jesus, anong ginawa niya? Umalis siya at sumakay sa isang bangka. Siguro na isang Panginoon ng pagkakataon yun na ipagluksa ang kamatayan ni San Juan Bautista. Nais siyang mapag-isa, gusto niya na ipagluksa, grieving process ito ng ating Panginoon. Pero pagdating niya sa kabilang bahagi ng dalampasigan, ay nadatnan niya ang napakaraming tao. Magandang tingnan natin dito yung ginawa ng Panginoon. Tingnan natin yung senaryo niya, nagluluksa siya, nalulungkot siya dahil sa pagkamatay ni Juan Bautista. Tapos biglang dumating ang mga tao. Pero sa halip na ipagtabong yan ito dahil sasabihin ng Panginoon, ba't hindi muna ako bigyan ng pagkakataon ng mga tao ito na ipagluksa ko ang kamatayan ni Juan Bautista? Bakit patuloy silang sumusunod sa akin? Pero hindi na naging reaksyon ng Panginoon. Sa halip ay nakadama siya ng habag para sa mga taong ito. At anong pinapaalala sa atin ng tagpong ito sa ating Ebanghelyo? Simple lang. Sa buhay kasi dati, may mga pagkakataon na pagod tayo. Pagod tayo. Tapos biglang mga may lalapit sa atin. Hingi ng tulong, gusto lamang makausap tayo, pagod tayo. Ano minsan ginagawa natin? Binibigyan ba natin sila ng pagkakataon na matulungan o mapakinggan o hindi dahil sa pagod tayo? Isa din natin napapansin iyan. Kung maunawa din naman tayo ng mga tao na may pagkakataon na pagod tayo tapos bigla mayroong darating. Halimbawa po nung 2 Sundays ago, linggo, dire-diretso schedule ko dito. Pagkatapos ko mag-visa sa isang chapel para sa patay, bigla may dumating na kinakailangan daw na mapakumpisal na may sakit. Yung initial reaction ko doon, siyempre parang nung una, nainis ako. Sabi ko, pagod na ako, pero bigla pa dumating ito schedule natin. Parang nasa isip, tumatakbo sa isip ko noon na hindi kaya pwede sa ibang araw na lang muna puntahan. Yun na pumasok agad sa isip ko. Hindi kaya pwedeng sa ibang araw na lang muna puntahan at wag na sa pagkakataong ito dahil nagkasunod-sunod na schedule ko at nakakadaman ako ng pagod ng pagkakataong iyon. Yun naging una kong reaksyon. Yun ang unang pumasok sa aking isipan. Pero nung mahimasmasan ako doon sa chapel, napag-isip-isip ko na ito yung kinakailangang puntahan din. Nung una, andun yung pagkainis, dahil nga may pagod, tapos biglang may darating na magre-request ng ganitong schedule. Pero sa bandang huli, sabi nga na mahimasmasan ako, dapat silang puntahan. Andun na ako, bakit iiwasan ko pa? Bakit babalikan ko pa? Nandoon na ako sa lugar na iyon, malamang ay dapat na puntahan at mapakumbisal na yung matanda. Yung sinasabi natin dito. Minsan, pagod, may problema, gusto natin mapag-isa. At wala lamang iyon. Tapos bigla may darating na kinakailangan tayo. At minsan, mainis din tayo. Pagod ako, hindi ko pa kaya, saka na lamang. Pero si Jesus, pinagluluksa ang kanyang pinsan si Juan Bautista dahil sa pagkamatay nito, anong ginawa niya na makita niya mga tao?
nahabag siya, tinuruan, at sa huli ay pinakain. Si Jesus ay parating nandyan para sa atin. Amen. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ating tutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinaghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan naway tumulong na mapamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng pananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Sama rin natin sa ating paninalangin sa misong ito ang pasasalamat ni Aurora Halili. Kaya din patuloy natin dalang natatang kahilingan ni Austin at Darlene Santos para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Fe Valiente at Nico Valiente. Patuloy natin dalangin ang maagang paggaling ni Cristina Laderos Mangginaw at ang matagumpay na operasyon ni Ami Robles. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Rafael, Antonio, Romfi, Bernardino, Jose, Eugenia, Ronel Sr., Emelia, Blas, Lando, Jose, Rosa, Carolina, Leonila, Edilberto Sr., Francisco, Ruben, Emily, Arsenio, Justina, Rodolfo, at Gabino. Ating idulog sa Diyos, mapanating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan na iyong habag. Punin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipaintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkalabin mo ang kalooban namin sa linga sa iyong Espiritu, kay pinagkaloob mo kay San Alfonso Maria, para maipagdiwang ang paghain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Alfonso Maria ng Ligori ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, ang pagiging maasahan sa panunungkulan at pagiging maasahan sa panunungkulan kay si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa na sambayan ng buong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit na papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Alfonso Maria ng Ligori, at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Pangalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapurihan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay lagi nawang sumainyo. at sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaalihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa namin tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa buhay pag-ibig, luha, tanda ng Kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.